Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Tayo muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-49 na kabanata ng unang aklat ng Old Testament. Ito po yung aklat ng Genesis. Subalit bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli samahan niyo po kami Panginoon sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin namin Lord na turuan mo po kami, buksan mo ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso, Panginoon, upang malalim naming maunawaan ang iyong mga salita. Ikaw nawa ang patuloy naming maparangalan sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang pahayag ni Jacob tungkol sa kanyang mga anak. Verse 1, ipinatawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, lumapit kayo sa akin at sasabihin ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa hinaharap. Kayo, mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ang bagay pong ito ay isa sa pinakahuling mahalagang ginampanan ni Jacob bilang isang patriarch or bilang isang tagapagmana ni Abraham, na kung saan ay kanyang isinalaysay ang kanyang prophecy sa kanyang mga anak. Maraming scholar nagsasabi na itong ginawa ni Jacob ay isa sa unang conscious prophecy, sinasabi nila, spoken prophecy, sapagkat meron itong mga kadahilanan. Una, ang prophecy ay binibigkas mismo ng isang patriarch na si Jacob bago siya namatay. At tulad ito ng isang huling habilin, kumbaga. Pero ito po ay inspired by the Holy Spirit or inspired by God. Pangalawa, ito ay may temang panghinaharap, na hindi lamang sa personal na buhay ni Jacob, kundi maging sa buhay ng mga anak niya at magiging kapalaran ng buong tribo nila sa hinaharap o sa darating na panahon. At pangatlo, ito po ay isang prophetic style, kasi sinasabing prophetic style kasi ginamitan po ito ng mga simbolismo at poetic language with parallelism, na kung saan ay karaniwang ginagamit ng mga propeta gaya ni na Isaiah at Jeremiah. Ayan, yung last act ni Jacob na ito po ay makikita natin, na kung saan talagang tuwiran, hayagan ang kanyang pagsasalaysay ng mga mangyayari sa hinaharap sa kanyang mga anak, maging sa kanyang mga kapwa-apuhan. Verse 3 and 4, si Ruben ang aking panganay na anak. Sa lahat kong supling ay pinakamalakas. Mapusok ang loob, baha ang katulad, bawat madaanan ay sumasambulat. Sa kabila nito'y hindi kasisikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag. Sapagkat ang ama mo ay iyong hinamak, dangal ng aliping, asawa ko ay iyong binasak. Dito po makikita natin, may bigat ang sinabi niya kay Ruben bilang isang panganay. Kasi supposed to be, ang panganay dito, dapat siya yung magmamana. Ang karapatan po ng pagkapanganay ay napakarami ng mga blessings, subalit ito po ay nasira or nawala sa kanya dahil po sa kanyang kasalanang nagawa. Kung matatandaan natin, ang isang kasalanang ginawa ni Ruben ay ang kanyang sinipingan ang asawa ng kanyang ama na si Bilha, yung nanay po ni Dan at Naphtali. Yan ay mababasa natin sa chapter 35 verse 22, kung saan talagang pinapakita po dito sa salaysay ni Jacob na ang katangian po ni Ruben ay mapusok,
mapusok, sabi niya dito, mapusok ang loob, baha ang katulad, no? Bawat madaanan ay sumasambulat. So, kumbaga dito po talaga makikita natin na yung ugali natin, yung attitude natin, character natin is malaki po talaga ang magiging epekto nito, no, dun sa mga blessing na ating dapat ay makamit. Ayan. Ang pagiging panganay po ay talagang mayroong napakaganda sanang mana na matatanggap. Una ay sila yung dapat na susunod dun sa trono, dun sa power. Sila yung magmamana dapat ng pagiging leader, no? At pangalawa, dapat sila din yung nagmamana ng karapatan doon sa at inaasahan din dapat sila yung tatanggap ng double portion ng mga pamana ng kanilang ama. Subalit, dahil nga po sa kasalanan, ito po ay nasira at hindi niya po ito natanggap. Sa halip ay ipinagkaloob sa kanyang mga kapatid. Actually, hinati ito sa dalawa, no? Sa dalawang kapatid niya. Ayan. Kaya naman po, pag binasa po natin yung Bible, no, wala sa lahi ni Ruben ang naging propeta, walang naging hukom, o walang naging king, no, sa kanyang mga anak, making sa kanyang kaapu-apuhan. Ito rin ang katibayan ng sinasabi ng Mateo or Matthew chapter 19 verse 30 na ang sabi doon, but many who are first will be lasts, and the lasts firsts, no? Dito makikita natin, hindi ibig sabihin na panganay ka, hindi ibig sabihin na nauna ka, ay ikaw ay mangunguna, no? Kasi nakadepende pa rin yan kung paano ka nagbe-behave, no? Paano tayo nabubuhay, namumuhay, no? So, wag tayong mainggit sa mga nauna, no? Ang sikapin natin ay ang maging tapat sa Panginoon, kasi may mga nauuna na nahuhuli at may mga nahuhuli na nauuna. Verse 5, Simeon at Levi na magkapatid, ang sandata nito'y ipinanlulupig. Sa usapan ninyo'y di ako sasali sa inyong gawain, hindi babahagi. Kapag nagagalit, agad pumapatay, lumpo pati hayop kung makatuwaan. Kayo'y susumpain sa bangis at galit. Sa ugali ninyo ay mapagmalabis. Kayo'y magkakawatak-watak sa buong lupain. Sa buong Israel ay pangangalatin. Ayan, so nandito po yung ikalawang anak na si Simeon at ang ikatlong anak na si Levi. Subalit, merong iisang prophecy sa kanila, dahil same yung kanilang kasalanan. Kaya kung natatandaan nyo yung kasalanan po ng magkapatid na ito, kung paano sila ay ginamit, kumbaga sila yung naging tulay ng karahasan, dahil doon sa mga pride nila, dahil doon sa kanilang uncontrolled, no, na nagalit, no, na kung saan nung nalaman nila na na-rape yung kanilang kapatid na si Dina, no, gumawa sila ng isang malaking desisyon na patayin po ang mga taga Shechem. Makikita natin na noong mga panahon na yan, walang nagawa si Jacob kasi mahina na siya. Pero, hindi natin aasahan na meron pala siyang record, no? Kumbaga na-record, na-register sa kanyang kaisipan yung napakaliit na complaint, no, ng taga Shechem. Dito po makikita natin na though wala siyang ginawa that time, pero meron siyang alaala, no, na nakatabi, na naka-record, kumaga, patungkol dito sa kasalanan ng kanyang dalawang anak na ito. May mga kasalanan tayo na nagagawa na parang wala agad punishment. Ang tagal na, parang wala naman, no? Parang wala naman, parang feeling natin na limot. Pero,
meron pala yun na bigat, no? Meron pala doon na nakakaalala, no? Meron palang taong nakakaalala niyon, no? Pwedeng sa atin, nakalimutan na natin, pero merong tao na dahil naging saksi siya sa bagay na yon, kaya hindi yun agad-agad makakalimutan, and talagang i-reveal at i-reveal. Ayan. Dito talaga makikita po natin, no, na ang naging cause ng kasalanan or ng trahedyang iyon ay ang pagiging magagalitin ng magkapatid na ito, no? At naging kasalanan yung galit na yon kasi ito po ay nakatuon sa kanilang sarili, sa kanilang sariling pagnanais na makapaghiganti. Ano po, kaya nga ang sabi talaga ng Bible sa Ephesians chapter 4 verse, pwede kayong magalit, no? Pero iwasang magkasala, no? Or kung magagalit kayo, iwasan ninyong magkasala. So, sabi niya rin sa Ephesians chapter 4:31, sabi niya po dito, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Sabi niya dito, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, mananakit ng damdamin ng kapwa. Ayan. So, talaga pong normal na tayo maggalit, no? Dahil tayo ay may emosyon. Subalit, kaya nating piliing hindi magkasala. Yan po ang sinasabi po ng Biblia. Ganun nga po ang nangyari, pareho sila na merong prophecy na sila ay pangangalatin, no? Both the tribes of Simeon and tribes of Levi, no? Subalit, no, makikita po natin na yung hatol o yung parusang ito sa kanila ay nagdala ng blessing at nagdala din naman ng curse. Ayan. So, kaya naman, kapag po makikita natin dito, no, na yung tribe po ni Simeon, though nag-start siya ng marami, no, pero pagdating po doon sa huli ay sila yung naging napakaunti. Samantalang yung sa tribe naman po ni Levi, na kung saan ay nung time po ng after nung gumawa sila ng golden calf, no? Makikita natin na may pagbabago dun sa kanilang buhay. Kaya naman dito makikita po natin, though pangit yung naging simula ni Levi, no, ay sila po ay nagamit, no, sa kingdom ng Panginoon. Kaya naman yung kanilang parusa na dapat ay maging pangit ang dating sa kanila ay naging blessing, no? Ganun po tayo, no, though pangit yung ating umpisa, no, tayo ay destined to hell, no? Dapat tayo ay mapapahamak, dapat tayo ay mapaparusahan, pero dahil tayo po ay nagdesisyon na lumapit, manumbalik, humingi ng kapatawaran at kumilala sa Panginoon, yung parusa na dapat ay ating kakaharapin ay binabago po ng Panginoon, no? Kaya tayo naman ay naging tagapagmana ng kanyang kingdom, no? We are saved by the blood of our Lord Jesus Christ. Ano po, kaya hindi mahalaga yung ating umpisa. Ang mahalaga po is kung paano po tayo tatanggap, mananampalataya sa Panginoon, nang sa ganon hindi natin danasin yung parusa na nakaatang sa atin, nakatalaga sa atin. Sa halip ay tayo po ay magagamit natin yung parusa na yon para maging blessing po sa atin at sa ating mga susunod na salinlahi. Naging blessing to sa buhay ng mga Levita kasi di ba po na-scattered sila at bilang mga priest, ito po yung mga priest, no? Ito yung tribo na kung saan hindi sila kasama sa paghahati ng mga lupain, pero yung portion na para sa Panginoon ay ibinibigay sa kanila. Kaya naman talagang syempre kung sa isang lugar lang sila mapunta, pwede silang magkaroon ng shortage, no? Kasi yung lugar na yon konti lang yung mapapwede
pwede nilang makuha. Subalit, dahil na-scatter sila, so sa bawat lahi na kasama nila is may portion doon na para sa kanila. So, di ba, ganun katindi yung kaparaanan ng Panginoon, kung saan yung parusa na dapat sa atin, pwede niya itong baguhin na maging blessing para sa ating pagsunod. Verse 8, ikaw naman, Judah, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa liig ang iyong kaaway, lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Judah ay leong nahihimlay, walang mangangahas, lumapit sinuman. Sentrong sagisag ng lakas at kapangyarihan, sa kanya kailanmay hindi lilisan. Mga bansa sa kanya'y magkakaloob, mga angkan sa kanya'y maglilingkod. Patang asno niya doon natatali sa puno ng ubas na tanging pinili. Mga damit niya'y doon nilalabhan sa alak ng ubas na lubhang matapang. Matay namumula dahilan sa alak, ngipi pumuputi sa inuming gatas. Hindi perfect ang naging buhay ni Judah. Ano po? Actually, meron din siyang maling nagawa, no? Kasi kasama din siya doon sa pagbenta, no, sa kanyang kapatid na si Jose. Bukod doon, nagkaroon din siya ng kasalanan sa kanyang manugang na si Tamar, no? Kung saan hindi siya naging tapat sa kanyang pangako. And then, nagkaroon din siya ng pakikipagtalik sa isang prostitute na noon ay hindi niya alam na kanyang manugang pala, no? Na si Tamar. Subalit, sa kabila ng kanyang mga kasalanan, sa kabila ng kanyang imperfection, no, may pinakita si Judah na isang bagay na hindi makakalimutan ng Panginoon. Yun yung kaya niyang ibigay yung kanyang sarili. Inoffer niya yung kanyang sarili para sa kaligtasan ni Benjamin. So, dito makikita natin na kahit na marami tayong mga maling nagawa, no? Pero dahil meron tayong isang bagay na ginawang tama, no? Kino-consider ito ni Lord. Ano po? Ganun katindi yung kahabagan ng Panginoon sa atin na tunay nga na na hindi siya nakatingin dun sa mga past nating ginawa, kundi yung huli nating ginawa na pwede niyang pangkapitan for us to be blessed, no? Though hindi naging maganda yung umpisa po ni Judah, no, yung marami din siyang mali nung nakaraan, subalit dahil dun sa pag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kapatid, ay itinuturing pa rin siyang antitype, no, ni Jesus, kung saan inoffer ni Jesus yung buhay niya sa atin. So hindi sila pareho ng kalagayan ni Jesus, kasi si Jesus is perfect, no, while Judah is not, no. Pero yung actuation, yung ginawa niya to offer his life, no, para sa kanyang kapatid, ay isa pong kapareho ng pag-o-offer ni Jesus sa buhay niya para sa atin, no. At iyan po ay isang napakagandang bagay na tinignan ng Panginoon kay Judah. Kaya naman, kung mapapansin po natin, sa lahi ni Judah nang galing ang mga dakilang mga leader, no, kagaya ni David, no po, yung si David ay galing sa tribe of Judah, and even Jesus, no, is from the tribe of Judah. So yung isang portion po ng karapatan ng isang pagkapanganay ay napunta po kay Judah, at yun po ay ang nag-ani ng kumbaga ng leadership position. Ano po? Kasi nga makikita natin sa tribe ng Judah nagmula ang king, no, at ang
king ng Old Testament na si David, and ang ating Messiah, ang ating tagapagligtas na si Jesus. 13. Sa baybaying dagat, doon ka Zebulun, ang sasakyang dagat sa iyo kakanlong, ang iyong lupa aabot sa Sidon. So dito makikita po talaga natin na yung buhay naman po ni Zebulun ay nanirahan siya sa dagat, no? Malapit sa dagat, at sila yung naging they become the haven of sheep, no? Sheep. Ito ay makikitaan po natin siya ng blessing of expansion and trade, no? Pinapakita dito yung future prosperity sa lahi po ni Zebulun, at may malaki itong kampanya, no, sa buong angkan ng Israel. Actually, itong kay Zebulun na to ay makikilala din natin, no, sa time po ni David, kung saan talaga sila din yung isang napakalaking tulong, no, na nagsupply sila ng maraming soldier, no, sa panahon po ni David. So yan, isa po sa ating makikita na magandang naging kalagayan po ng tribe ni Zebulun. 14. Malakas na asno ang katulad mo, Isakar. Ngunit sa kulungan ka maglulumagak. Nang kanyang makita iyong pahingahan ang lupain, dooy tunay na mainam. Tiniis na niyang makuha sa pasan, nagpaalipin na kahit mahirapan. Ang tribo po ni Isakar, no, ay isa sa pinakamalaking tribo. Pangatlo, no, pangatlo po siya. So makikita po natin sa Numbers chapter 26, no, pangatlo siya sa may pinakamalaking angkan. At dahil malaki yung angkan nila, lagi silang nagiging target, no, ng oppression. Makikita rin po natin na though malaki yung angkan ni Isakar, malakas sila, pero naging tamad, ano po. Kaya naman, marami or naging subject sila ng pagiging alipin, no? Sila yung tagalingkod, no? At yan po ay mababasa din natin dito sa mga susunod nating pagtatalakay. 16 to 18, sabi po dito, si Dan ay magiging isang pangunahing katulad ng ibang pinuno ng Israel. Ahas na mabagsik sa tabi ng daan, na handang tumuklaw sa kabayong daraan upang maihulog iyong taong sakay. Sa pagliligtas mo, Diyos, ako'y maghihintay. Ang tribo po ni Dan, kung saan ang galing po, no, si Samson, ano po. So isa din po siya sa tribo na kung saan po ay nakapag-produce ng isang kilalang leader, no. So mapatatagpuan po natin yan sa Book of Judges chapter 13 verse 2. Though ang paglalahad po ng prophecy kay Dan ay may blessing, pero meron din tong kaakibat na danger, ano po, kasi makikita po natin, no, dito sinabi ng kanilang tatay, no, na kumbaga sa lahi ni Dan magkakaroon ng makakapag-provide ng justice, pero sabi dito, he also be like a snake that bites the horse's heels, no? Kagaya din siya ng ahas na tutuklaw doon sa paan ng kabayo. So mix po yung blessing niya, no? Yung kanyang prophecy po kay Dan ay mix ng lakas ng judgment, no? At yung danger naman din, no? Makikita din natin dito yung danger of betrayal, no? Nagko-connect talaga to doon sa buhay po ni Samson na na-produce nila as judge of Israel. Verse 19, haharangin si God ng mga tulisan, lalabanan niya at magtatakbuhan. Dito makikita natin sa buhay po ni God, no, na lagi po siya nasa labanan, no, lagi siyang aatakihin, pero andun yung pangako ng tagumpay. At makikita din po natin, though marami yung digmaan, marami yung labanan, ngunit ang pangako sa kanya ng Panginoon ay makaka-recover siya kaagad. Ano po? So sa buhay natin bilang mga mananampalataya, maaaring madapa tayo,
Pero kung tayo po ay magtitiwala sa Panginoon, tayo ay makakabangon at makababangon pa rin. Verse 20, ang bukid ni Asher ay pag-aanihan ng mga pagkain ng taong marangal. So dito naman, pagpapala din ang natanggap po ni Asher, kung saan ay sinasabi dito na pag-aanihan ng pagkain. Ano po yung kanyang bukirin? So pinapakita na siya ay magiging daluyan ng pagpapala, no, sa iba, no. Kumbaga parang sinasabi po dito sa prophecy sa kanya, no, na verse 21, si Neftali naman ay tulad ng usa, malayat ang dalang balita'y maganda. So dito po makikita natin, no, na sa buhay ni Neftali na mabilis siya sa pakikipagdigma pero mapayapa siya sa pananalita. So dito pinapakita po sa atin na dapat yung galing natin, yung bilis natin, dapat gamitin natin yan sa gawain ng Panginoon. So ano ba yung meron tayong gift ngayon? Nagagamit ba natin siya kay Lord or hindi? So dapat po makita natin po ito. Ano po? So dyan makikita natin na ang lakas or ang bilis or ang galing ng isang tao ay nagbubuhat pa rin sa Panginoon. 22, si Jose na may baging na mabunga. Sa tabi ng bukal nakatanim siya. Paakyat sa pader ang pagtubo niya. Ang mga aso ang nagpapahirap, hinahabol siya ng palasot sibat. Subalit ang taong iyo'y, ang iyong busog ay mananatiling malakas. Subalit ang iyong busog ay mananatiling malakas. Ang iyong mga bisig ay palalakasin. Ang dalahin nito'y ang Diyos ni Jacob, pastol ng Israel, matibay na muog. Diyos ang iyong ama, siya ay sasaklolo ng makapangyarihang Diyos, magbabasbas sa iyo. Magbuhat sa langit, bubuhos ang ulan, malalim na tubig sa lupa'y bubukal. Dibdib na malulusog, pati bahay batay pagpapalain dit kanyang babasbasan. Darami ang ani, bulaklak gayon din, maalamat na bundok ay pagpapalain, pati mga burol, pagkakamit aliw, pagpapalang ito nawa ay makamit ni Jose nawalay sa mga kapatid. So dito din po pinapakita, no, yung mga naranasan ni Jose kung saan nakaranas siya ng pagsubok, ngunit lalo siyang lumago, lalo siyang naging kagamit-gamit. Dumanas naman siya ng iba't ibang matinding karanasan, subalit naging tulay naman siya ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Kaya naman po sa mga pagsubok po na dinaranas natin, isipin po natin na may layunin si Lord, no? At ito ay paghahanda sa mas malaking misyon or sa mas malaking layunin niya para sa atin. So, makikita po natin sa buhay ni Jose, ano po yung blessing sa kanya, yung prophecy sa kanya dito ay talagang katibayan po na talagang siya ay pinili, ano po, at kagaya po ng hindi lang ito yung ganda ng kanyang mga natanggap na prophecy, kundi maging yung dalawa niyang anak ay naging bahagi po ng tribo ng Israel. Kumbaga yung isang portion ng birthright ng yung pagkapanganay ay nakuha din ni Jose dahil po sa kanyang devotion sa Panginoon. 17, tulad ni Benjamin, lobong pumapatay, sumisila ito ng inaalmusal kung gabi ang huli pinaghahatian. Si Benjamin ay parang mapangis na lobo, sa umaga ay nilalapa ang biktima at sa gabi ay hinahati ang nasamsama. No? Yung prophecy po dito ni Jacob ay nagpapakita na matapang, no? Matapang, mabangis at mandirigmang katangian ng lahi ni Benjamin. Ayan. So yung lobo ay larawan ng isang agresibo, matatag at walang inuurungan, no? Kaya naman po dito makikita po natin yung karakter po ni Benjamin, no? At maging ng kanyang mga lahi. Ang mga mahalagang galing sa lahi ni Benjamin makikita natin sa Hukom chapter 3 verses 15 to 23. Yan po ay si Ehud, no? Isa siyang Benjaminita na
naglakas loob na patayin, no, si Haring Eglon ng Moab. So, yan, makikita din natin yung buhay ni Haring Saul, yung unang hari ng Israel. Yan po ay galing sa tribo ni Benjamin, no. Isa siyang matapang na mandirigma at matagumpay na nakikipaglaban sa kaaway. Diyan din po nanggaling si Apostle Paul, no, na dating Saul, no, sa mabasa natin yan sa Gawa chapter 8 verses 1 to 3, no. Isa siyang Benjaminita. At bago niya nakilala si Kristo, naging marahas siya. So naging napakatapang niya na taga-usig ng iglesia. Subalit, ginamit siya ng Panginoon yung tapang niya at determinasyon upang ikalat ang mabuting balita sa buong mundo. So, yan. So, ang tribo po ni Benjamin, no, sa kasaysayan ng hukom ay makikita yung labis na karahasan, no? Kasi yung tapang niya kung saan ay naganap ang isa sa pinakamatitinding digmaan sa pagitan ng Israel. So, halos maubos sila, ngunit pinotektahan sila ng Panginoon, iningatan sila ng Diyos. Ano po? So, ayan. Kaya alam niyo po, yung lakas natin, pwede natin siyang gamitin sa mabuti, pero pwede rin siyang magamit sa masama. Kaya sikapin natin kung ano yung merong lakas tayo ngayon, isurrender natin kay Lord upang maging kagamit-gamit po siya sa gawain ng ating Panginoon at maging kalugod-lugod ito sa Panginoon. 28, ito ang 12 anak ni Israel at gayon sila binasbasan ng kanilang ama ayon sa basbas na angkop sa kanila. Okay, verse 29, namatay at inilibing si Jacob. Pagkatapos, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, ngayon papanaw na ako upang kasama ang mga ninunong na mayapa na. Doon ninyo ako idilibing sa pinaglibingan sa akin ng mga magulang, sa aking mga magulang sa yungib sa bukid ni Ephron na Heteo. Ang libingang iyon nasa Makpela sa silangan ng Mamre sa may Kanaan, binili iyon ni Abraham at doon siya inilibing pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebecca at doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at yungib na iyon ay binili nga ng mga Hiteo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay humimlay at namatay. Ayan, kung dito makikita po talaga natin, alam ni Jacob kasi mamamatay na, no po. Sa dami-dami ng magagandang libingan na pwedeng paglagakan sa kanya sa Egypt dahil ang kanyang anak ay may mataas na posisyon, pero pinili niya pa rin na ilibing doon sa Promised Land. Ito po ay nagpapakita na kung tayo talagang mag-i-end na, no, gusto natin na still dun tayo sa lugar na gusto nating puntahan, no? Tayo, halimbawa tayo ngayon mamamatay, no? Siyempre, ang gusto natin yung kung saan tayo idadala is kung nasa ng Panginoon. Ano po? Although yung kay Jacob, ang pinag-uusapan dito is yung libingan lang, yung pansamantarang lagakan ng mga katawan na kung saan babalik din naman to sa lupa. Ano po? Pero ganun pa rin naman yung kanyang demand or request na ilibing siya kung saan inilibing yung kanyang mga ninuno. So talaga pong makikita natin na even tayong mga Kristiyano, yung nilulook forward talaga natin is yung makasama din natin yung ating mga minamahal, lalo na ang ating Panginoon, no? Pag dumating yung time na kukunin niya na tayo. Kaya sana po napagpala tayo ng salita ng Panginoon, maging kalakasan po ito sa ating buhay at patuloy po ang papuri sa ating Panginoong Diyos na buhay. God bless everyone.